Praise God. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpatotoo at muli sa binabati natin mga nanay na isang maligayang Happy Mother's Day po. Sa araw po ito, sa ubasan po ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated, tayo po ngayon ay gaganap ng ating pang-anim na taon at 66 na madaling araw na pagbabantay sa pananalangin. Salamat dahil tunay ang kapahintulutan ni Lord ay patuloy natin nararanasan dahil sa gawain ngayon ay tayo ay makakapakinig ng kapahayagan ng salita niya. Amen? Salamat sa 16 na naka-join ngayon. Mga OFW, karamihan kasama natin ngayon from Saudi, from Egypt, from UAE, from Papua Eugenie at kasama din po natin ngayon Pastor Arsenio from Canada. Amen. Praise God. Kasama rin natin si Pastor Neil from Pasig City. Amen. Pinakawalayo sa lugar natin ngayon. Amen. At si Ninang Mildred from Quezon City. Maraming salamat sa lahat ng mga kabanggagawa na ka-join ngayon at salamat din sa ating mga tigapanguna sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Rosem Nasuelo, dahil sa kapahintulutan na magamit natin ang social media na makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos sa mas marami. Amen? At naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat. Kaya sa kapahintulutan na yon, tayo ay binigyan ng pagkakataon na ang salita ng Diyos ay talaga para sa lahat. Amen? Kaya maraming salamat sa testimony ni Pastora ni PME Susan na kapag naibabahagi niya ito sa iba, na-share niya, ay marami ang mga nagpapasalamat. Kaya yun yung sinasabi po natin na yung mga kaibigan po natin ay makakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi lang po yung mga kaibigan ko. O isi-share niyo po yung ating tawag nito, yung ating Facebook live na ginagawa tuwing dawnwatch, tuwing sunset. Minsan talaga mapupuno talaga yung wall natin pero biyaya ni God po yun. Kaya sa umaga pong ito, May 11 na po tayo ngayon, 2026. Napakaganda po ng hinanda ng Diyos sa atin. Yung gagawin natin pagtugon sa kanyang panawagan, responding to God's call. Amen? At ang gagamitin po tigapagayag ng salita ng Diyos, ang ating tigapanguna, sa POF Santa Elena Chapter at POF Kangungun Compound Chapter ay walang iba kundi si Pastor Perla Pascual. Alright, your turn. Isang mabiyayang madaling araw po sa ating lahat, lalo na kay Bishop Ross, Pastor Glory, Pastor Alex, Pastor Bing, at sa ating lahat po na nandito na po sa platform, mga OFW, pastors, PMS and chapter workers. Bago po ako mag-umpisa ng ating pag-aaralan, nais ko rin po magpatotoo. Kagaya ng nangyari kay PMA Marjorie, nung pag-uwi namin ng Candelaria, at habang ako ay ini-interview ng mga estudyante, biglang may tumawag din po sa akin. Kaya alam niyo po ba, after 51 years, tumawag sa akin yung aking ex na isang sailor. Kinumusta niya po ako. Ang sabi ko po sa kanya ay isa na pong pastor at born again na po ako. At nagkaroon din po kami ng pinakain din po niya kami sa isang lugar. Kaya ang sabi po niya sa akin, dahil nagbakasyon po siya at May 15 babalik na ulit ng California. Ang sabi po niya sa akin, narinig din po, may mga kasama po ako, hindi po ako nag-iisa ng sinama po niya kami pinakain po niya kami. Ang sabi po niya, hindi daw po ako
nakapaghintay. Hindi daw po ako sa kanya nakapaghintay. Pero sa aking puso, there is no regrets ng aking mister ang aking napangasawa. At tunay nga po na wala po kasing break up na nangyari sa aming dalawa. Kaya kagaya ni Marjorie, nabawasan yung dala-dala. Kaya salamat sa Diyos at patuloy, hindi naman po ako naghahanap ng iba, kundi ang patuloy na makapaglingkod sa ating Panginoon. At hindi na po ako muling mag-aasawa kasi sapat na ang ating Panginoon sa aking buhay. Kaya sa umagang ito, napakaganda po ng ating pagbubulay-bulayan at ito po ay matatagpuan po natin sa 38. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mag-aani. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay umuko at manandaling manalangin. Aming amang mapagmahal na nasa langit, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay makalapit sa iyo at makarinig ng iyong salita. Buksan mo po ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong tawag sa aming buhay. Alisin mo po ang anumang takot, pagdududa, mga bagay na humahadlang upang kami ay makasunod sa iyo. Bigyan mo po kami ng pusong mahabagin tulad ni Jesus, buhay na mapanalanginin at handang maglingkod saan mo man kami tawagin. Naway hindi lang kami maging tagapakinig ng iyong salita, kundi maging tagasunod at manggagawa rin sa iyong gawain. Gamitin mo po ako bilang mensahero, Panginoon, upang ang mensaheng ito ay mabago ang aming buhay at mas mapalapit kami sa iyong pangalan. Ito ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen po. Tunay nga po, napakaganda po ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga at ito nga po, ang ating topic is responding to God's call at ang tema po natin, how can we respond God's call? May mga tawag sa buhay natin na hindi pwedeng baliwalain. Kapag tinawag ka ng pamilya mo, sumasagot ka. Kapag tinawag ka ng teacher, di ba tumatayo ka? Kapag tinawag ka ng kaibigan, ikaw ay nakikinig. Pero paano kung ang tumatawag sa atin ay ang ating Diyos? Maraming tao ngayon ang busy. Busy sa school, busy sa trabaho, busy sa social media, sa pagtingin ng mga TikTok at kung ano-ano pa. Busy rin sa pangarap, sa sariling pangarap. Pero habang abala ang mundo, maraming tao naman ang umiiyak ng tahimik, nawawalan ng pag-asa, nalululong sa kasalanan at naghahanap ng tunay na kapayapaan. At nakita ito ni Jesus sa Ebanghelyo ng Matthew chapter 9, verse 37 and 38. Hindi lang nakita ni Jesus ang dami ng tao, nakita niya ang spiritual condition nila. Kaya sinabi niya, marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Ibig sabihin, maraming nangangailangan ng Diyos, pero kakaunti ang handang tumugon. Ang tanong, ngayon, ay hindi tinatawag ba ako ng Diyos dahil lahat ng mga mananampalataya ay may calling? Ang tunay na tanong, paano ako tutugon sa tawag ng Diyos? Ito, bibigyan po tayo ng 3 puntos upang masagot ang ating timang how can we respond God's call? Amen? Ang unang puntos po natin ay matatagpuan po ito sa verse 37. Ang sabi, marami ang aanihin. At ang point 1 po natin, respond through compassion. Dito po, nakita ni Jesus ang kondisyon ng mga tao bago siya magsalita about the harvest.
Ang harvest ay larawan ng mga taong nangangailangan ng Diyos. Hindi tayo tinawag para manghusga, kundi mahabag. Bago maging worker o kamanggagawa, kailangan muna natin magkaroon ng puso ni Kristo. Amen po? Amen po ba? Ang ating supporting verse ay matatagpuan po natin sa Matthew chapter 9 verse 36. Ang sabi po, namabag siya sa mga tao sapagkat sila'y nangingipuspos at naligaw na parang walang pastol. Amen po? Parang silang walang pastol. At ang ibig sabihin po nito, patuloy po tayong patuloy po yung kagaya po natin, di ba? Kailangan po nating maglingkod sa ating Panginoon upang tayo ang mag-guide sa mga nasasakupan po natin. Amen po. At ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 12, magkaroon kayo ng habag, kapaitan at kapakumbabaan. Bilang mga anak ng Diyos, dapat makita sa atin na tayo ay may malasakit at kabaitan sa kapwa. Ang compassion ay hindi lang nararamdaman, ito ay ipinapakita. Amen. O ay di po ba nakakaranas ng kapaguran, ng pagod, sugatan at naliligaw at tila walang direksyon sa buhay. Tinawag silang tupang walang pastol, ibig kanila sa mga tao. Kapag tumitingin tayo sa mga taong makasalanan, naliligaw, dapat matuto tayong mahabag gaya ni Kristo. Hindi po natin dapat i-criticize ang mga taong nagkakasala. Sa halip, wala po tayong karapatang maghusga sa kanilang buhay. Hindi po ba? Hayaan natin ang Panginoon ang gumawa nito. Dahil ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. Kapag tumitingin tayo sa mga taong makasalanan, naliligaw, dapat matuto tayong mahabag. Kahabagan po natin ang mga taong ito. Hindi tayo tinawag para itulak sila palayo sa ating Diyos, kundi akayin sila palapit sa ating Panginoon. Amen po ba? At intindihin natin ang pinagdadaanan ng iba. Ano man po ang mga pinagdadaanan ng ating kapwa, magkaroon pagmalasakitan po natin sila dahil ito ang nais ng Diyos, kaya tayo tinawag ng ating Panginoon. At ipanalangin din po ang mga taong naliligaw. Tayo ngayon bilang tinawag ng ating Panginoon, kailangan yung mga naliligaw ng landas, kailangan akayin po natin sila palapit sa ating Panginoon. Amen po. At patuloy po tayo magkaroon ng mahabaging puso. Amen. At ang pinaka-the best example nito ay ang ating Panginoon. Siya ay nahabag sa mga makasalanan, sa mga may sakit na mga tao, at sa mga broken-hearted, nagkaroon po siya ng habag. God can use us a compassionate heart than talented person. Amen po. Dadako na po tayo sa ating pangalawang puntos. At ang ating timang sinasagot ay, how can we respond on God's call? Makikita po natin ito sa verse 38a. Idalangin po natin. Bago magpadala si Jesus, ang point po 2 natin, respond through prayer. Tumugon tayo sa pamamagitan ng panalangin. Bago magpadala si Jesus ng mga manggagawa, ano ang ginawa niya? Siya ay inutusan niya po ang mga manggagawa na manalangin. At ang panalangin, ito ay hindi lamang po
preparation para sa ating ministry, but it is the ministry itself. Kapag nanalangin tayo, nakikibahagi tayo sa gawain ng Diyos. Ina-align ng Diyos ang puso natin. Sa kanyang misyon, binabago niya po tayo habang nananalangin po tayo. Ang ibig sabihin, makikita rin po natin dito sa 1 Thessalonians chapter 5:17, patuloy kayong manalangin. Maikli nga lamang po ang verse na ito, napakalalim naman po ng mensahe. Ang ibig sabihin ng patuloy ay magkakaroon ng lifestyle of prayer. Kagaya po ng ginagawa po natin ngayon sa Don't Watch, di po ba? Sama-sama po tayong nananalangin dahil ang sama-samang pananalangin ay agad tinutugon ng ating Panginoon. Amen. Hindi lang po tayo mananalangin. Hindi lamang po tayo mananalangin kapag nakakaranas na po tayo ng ating mga problema, mga kondisyon na napakahirap na malusutan, hindi po ba? Doon lamang po. Ang iba, doon lamang po nagkakaroon ng panahon para manalangin. Because sa ating buhay, sa ating ngayon bilang mga mananampalataya, lumalapit tayo sa panalangin hindi lamang sa panahon ng ating mga problema, kundi sa lahat ng oras tayo ay nananalangin. Amen po ba? Amen. At palagian po tayong nakakonek sa ating Panginoon. Amen? Amen. At sa ating pananalangin, ipinapakita po natin na tayo ay totally dependent in God. Amen po ba? Nakadepende po tayo palagi sa ating Panginoon. At patuloy tayong nagtitiwala sa Kanya at ang pagkakaroon natin ng relasyon sa ating Panginoon. Kapag nananalangin tayo, lumalakas ang pananampalataya. Lumilinaw ang direksyon ng ating buhay at nagiging sensitibo tayo sa tawag ng Diyos. Amen? Hindi sapat ang hindi po sapat ang pagiging busy ng ministry kung walang prayer life. Opo, kailangan lang po natin palaging manalangin at palaging magpasalamat sa ating Panginoon. Bago kumilos ang kamay, dapat lumuhod muna ang tuhod natin. Amen po? Sa ating pananalangin, di po ba? Kailangan po tayong nakaluhod because it is an act of worship. At kagaya ni Nehemiah, di po ba? Siya yung isang taong a prayerful man when he rebuilt Jerusalem. Anong ginawa niya? Nanalangin muna siya. Nanalangin at lumapit sa ating Panginoon. Amen po. At ang sabi sa Romans 12 verse 1, ang sabi dito, sa Jeremiah 33:3, nagkaroon po tayo ng direct na phone para tumawag sa ating Panginoon. At patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon at alam natin na ang ating Panginoon ay laging nakikinig sa ating mga panalangin. Lumapit lamang po tayo sa Kanya, itiwala po natin ang ating buhay at sigurado hindi masasayang yung paglilingkod natin sa Kanya. At tayo, ipanalangin din po natin ang ating mga family, ipanalangin din po natin ang ating mga classmates, ang ating friends, na kung saan ang ating mga kaibigan ay nananahimik, hindi natin nakikita. Tawagan mo po ang iyong kaibigan upang malaman kung ano yung mga problema nila sa buhay. At ang dapat po natin ipanalangin ang ating mga pastors, leaders, and missionaries. Dahil sila yung mga lingkod ng Diyos na talagang masigasig, magpahayag ng salita ng Diyos.
yung isang mananampalatayang patuloy na nananalangin ay ginagamit mo siya ng instrument ng ating Panginoon. A powerful instrument of God. When a believers pray, God is using him as an instrument for prayer. Amen. At paano natin magagawa ang pananalangin sa ating Panginoon? Dapat po maglaan din po tayo ng oras araw-araw para manalangin. Di po ba? At dapat din po natin ipanalangin ang ating congregation. Di po ba? Patuloy makakaisa po tayo. Ipapanalangin ang ating mga simbahan dahil tayo ay tinawag ng Diyos upang maging mapana a prayer poll. Di po ba? At ang pananalangin, isa po itong opportunity para i-share natin ang ating Panginoong Hesus. Amen po. At ang dadako na rin po tayo sa ating pangatlong puntos at ang timang ating sinasagot, how can we respond to God's call? Paano tayo tutugon sa tawag ng Diyos? Ang sabi po dito, respond through willingness. Kailangan po tayong tumugon ng may kusang loob. At ito ang sabi sa verse 38, magpapadala ng mga manggagawa sa anihan. Amen po. Sa Isaiah naman po, ang sabi po sa Isaiah verse 6, 8, narito po ako, isugo niyo po ako. Magagawa niyo po ba yun na kusa kang magsasabi pa sa Panginoon, here I am, Lord, isugo mo po ako. Amen. Si Isaiah, tinawag ng Diyos para maging kanyang mensahero. Hindi sinabi ni Isaiah, hindi ko kaya, hindi ako ready, at may iba naman po kayong gagamitin. Instead, agad siyang tumugon, narito ako, isugo mo ako, sabi po niya. Amen? Magagawa rin po ba natin ang patuloy na maglingkod, ang patuloy na maglingkod sa ating Panginoon na hindi napipilitan, na hindi tayo inuutusan, kundi tayo mismo ang gagamitin ng Panginoon upang i-share ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Po ba? Hindi po lahat tatawagin maging pastor, pero lahat ay tinawag maglingkod. Ikaw at ako, kapatid, hindi mo kailangan maging pastor upang ikaw ay magpahayag ng salita ng Diyos. Dahil tayong lahat bilang naglilingkod sa Panginoon, tinawag po na tayo at ang iba ay ginagamit na magpahayag ng salita ng Diyos. Preaching, di po ba? Ang kagaya ng ginagawa po natin, tayo ay tinawag upang magpahayag ng kanyang salita. At kailangan rin po tayong mag-encourage tayo sa lahat, di po ba? At ang iba naman ay tinawag upang maging tagapag-awit. Amen. At ang iba naman ay siyang tumutulong, nagbibigay, share the gospel. Amen. The question is not, can God use me? The real question is, am I willing? Amen po. Di po ba? Agad-agad tumugon si Isaiah sa panawagan ng Diyos sa kanya. Amen. At kailangan sa ating paglilingkod, abutin po natin ang ating mga kaibigan dahil sa pamamagitan ng social media, online service, ay makakapag-share tayo ng God's Word, di po ba? And personally, at kung anuman mga talentong meron po tayo, gamitin po natin for God's glory. Start na po tayo, huwag na po tayong maghintay. Kailangan gawin na po natin ang pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. God does not call the perfect,
Hindi po niya tinawag ang mga perpekto, pero ini-equip niya po yung willing, yung may kusang maglingkod sa Kanya. Amen po ba? So sa ating conclusion, mga kapatid, ang tawag ng Diyos ay hindi lamang para sa iilang tao. Hindi lang ito sa pastor, leader, o missionary. Ang tawag ng Diyos ay para sa bawat mananampalataya na handang sumunod sa Kanya. Ang Matthew chapter 9 verse 37 and 38, ito ay nagpapaalala na si Jesus, ang sabi niya, marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Ngayon, hanggang ngayon, marami pa rin naliligaw, sugatan, nawawalan ng pag-asa, at ang nangangailangan kay Jesus. At marahil ang sagot sa panalangin ng isang tao ay maaaring ikaw na, kapatid, ang isinusugo ng ating Panginoon. Ano ang iyong magiging tugon? Handa ka bang isugo ng ating Panginoon? Amen. Tumugon po tayo at maaari tayong tumugon sa pamamagitan pangalan kung paano tayo tutugon sa kanyang tawag. Tumugon tayo ng may habag, tumugon po tayo sa pamamagitan ng panalangin, tumugon po tayo ng may pusong handang maglingkod. Hindi po hinahanap ng Diyos ang pinakamagaling, hindi niya hinahanap ang pinakasikat o ang pinaka-perfect. Ang hinahanap ng ating Panginoon ay yung taong magsasabing willing to say, Lord, narito ako, gamitin mo ako. Maaring maliit lang ang tingin mo sa sarili mo, pero kapag inilagay mo ang buhay mo sa kamay ng Diyos, kaya niyang gumawa ng dakilang bagay sa pamamagitan mo. Kaya ngayong araw, huwag mong baliwalain ang kanyang tinig. At kapag narinig mo ang kanyang tinig, sumunod ka sa kanya ng walang sapilitan, kusang loob. Dahil ang pinakamagandang buhay ay hindi yung sumusunod lang sa sariling plano, kundi yung buhay na tumutugon sa tawag ng Diyos. Handa na po ba kayo, mga kapatid, na isugo ng ating Panginoon sa kanyang ubasan? Kung handa na po kayo, unwilling, magpagabit sa Panginoon, gawin nyo. Maging handa palagi sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dahil isa ito sa panawagan niya po sa atin. Tayo po ay yumuko at manandaling manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aming napakinggan ngayong araw. Salamat dahil muli mong ipinaalala sa amin na marami pa pong taong nangangailangan sa iyo at tinatawag mo kami upang maging bahagi ng iyong gawain. Ama, patawarin mo kami sa mga pagkakataong naging abala kami sa aming sarili at nakalimutan naming makita ang pangangailangan ng iba. Bigyan mo kami ng pusong mahabagin tulad ni Jesus. Pusong marunong umunawa, magmahal at umakay ng tao papalapit sa iyo. Turuan mo rin kaming maging mapanalanginin. Naway hindi lamang kami dumipindi sa aming sariling kakayahan, kundi matutong lumuhod at magtiwala sa iyo sa lahat ng oras. At Panginoon, gawin mo kaming handang manggagawa sa iyong aanihin. Alisin mo ang aming takot, pagdududa at dahilan upang bigyan mo kami ng tapang sabihin, Lord, narito ako, gamitin mo ako. Gamitin mo ang aming buhay, mga talento, salita at panahon para sa iyong kaluwalhatian. Naway sa pamamagitan namin ay may mga tao makakakilala, manumbalik at lalapit sa iyo. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa, ang mga pamilya, simbahan at ministeryo. Gabayan mo po kami araw-araw upang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Praise God. Lapangan natin ng Diyos sa buhay ni Pastora Perla na siyang ginamit ngayon bilang tigapaghayag ng salita ng Diyos. Amen. Napagpala po ba tayo
sa ating narinig. Tunay, ang Diyos talaga ay tumatawag hanggang sa panahon ngayon. Amen. Hindi siya tumitigil na tumatawag dahil nais ng Diyos ang lahat ay maligtas. Ikaw ngayon kapatid na nakapakinig ng kanyang kapahayagan, ng kanyang salita. Tinatawag ka ng Diyos. Gusto ka rin niyang gamitin. Ikaw na nanonood din sa Facebook Live. Gusto kang gamitin ng Diyos para maibahagi sa mas marami ang kanyang kabutihan. Okay? Kaya nga sinabi, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Marami nang aanihin, pero kakunti pa lang ang mga ani. Kaya mga kapatid sa Panginoon, hanggang sa panahon natin ngayon, patuloy natin nakikita ang Diyos ay tumatawag. Hindi lamang pastor, misyonaryo, church leader ang tinatawag niya. Lahat ng mananampalataya ay may calling mula sa Panginoon. May mga taong tinawag upang maglingkod, magbahagi ng salita ng Diyos, tinawag na tumulong sa nangangailangan, tinawag na manalangin, sa mga panawagan natin yan, at maging ilaw sa mundong madilim na ito. Amen? Pero ang tanong, paano tayo tumutugol sa tawag ng Diyos? Marami ang nakikinig sa tawag ng Diyos, ngunit hindi tumutugon. May mga dahilan. Marahil, natatakot. Kaya naman, ang daming excuses. O kaya naman, dahil sa kaabalahan sa buhay sa mundong ito, yung business. O madalas ay pakiramdam nila hindi sila qualified. Salamat dahil sa ubasan natin, sa ubasan ng Prayer for Church na pinagkatiwala ng Diyos sa atin ay meron tayong Bible Seminary ng bawat manggagawa na parang magsasabi hindi ako qualified ay natuturuan sila pag-graduate ng Bible Seminary at nagkakaroon sila ng confidence. Amen. Bakit naman natin ito pinag-aaralan natin? Ang konteksto nito ay nakita lang ating Panginoong Hesus na talagang maraming tao na parang tupang walang pastor. Tama po ba? Yun nakita lang ating Panginoong Hesus sa talatang ito eh. Kaya sinabi niya na marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Kaya tinuruan tayo ngayon, how can we respond to God's call? Unang sinabi ng ating preacher, response through compassion. Napakahalaga po kasi niyan. Nakita kasi ng ating Panginoong Yesus, no? Yung multitude. At nakita natin yung compassion. Kaya unang response sa tawag ng Diyos sa bawat buhay natin ay magkaroon tayo ng compassion. Ano ba yung compassion? Ito yung malasakit. Malasakit sa tao. Okay. Tandaan niyo po mga kapatid ko sa Panginoon. Jesus ay hindi lamang tumingin sa dami ng tao, kundi ang nakita niya yung kondisyon ng bawat isa. Yung kanilang spiritual condition. Ang puso ng ating Panginoong Yesus ay talagang may compassion. Kapag tinatawag tayo ng Diyos, hindi sapat na makita lang natin ang problema ng tao. Kailangan maramdaman din natin yung naramdaman din ng ating Panginoon, yung concern ng Diyos para sa kanila. Kaya tayo gumigising na madaling araw para manalangin. Dahil andun yung compassion. Maraming pa rin patuloy na dadaya ng kaaway, mga kamanggagawa, nangihina, napapagod na sa paglilingkod. Bakit? Kasi kulang sa pananalangin. Kaya ito ginagawa natin ngayon. Tayo nagdarasal para sa kanila. Ang tunay na ministry ay nagsisimula sa puso ng may malasakit. Pusong may malasakit. Amen? Kaya tandaan natin mga kapatid sa Panginoon. Naturuan tayo ng salita ng Diyos ngayon. Dapat maganap natin ito. Tumulong tayo sa nangangailangan, magpakita ng kindness at forgiveness. Magkaroon tayo ng concern sa kanilang spiritual condition. Amen? Mga tao, nakikita lang natin mga pangangailangan physical, pero dapat makita din natin kanilang spiritual condition. Sabi nga ng preacher natin, maaaring maliit lang kaya natin gawin, pero kapag may compassion ang puso natin sa iba, magagamit tayo ng Diyos upang maging blessing. Maging channel of blessing. Tama po ba? Pag nakikita mo ang mga tao nangangailangan, naantig ba puso mo? O sanay ka na sabihin, wala akong pakialam dyan. Maraming ganyan tama po ba? Pero bilang mananampalataya, kapatid, may pakialam tayo. Amen?
Hindi para sila ay itapon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, kundi madala sila sa kaharian ng Diyos. Amen? Pangalawang sabi ng ating preacher, response through prayer. Kaya yan, napakalaga. Kaya sinabi doon sa atin, binasa niya kanina, pray ye therefore the Lord of the harvest. Ipanalangin natin na magpadala ang Diyos ng mga harvester. Napakalaga ang prayer. Yung pangalawang response natin, manalangin. Bago tayo kumilos, sabi nga, bago ka lumakad, sabi ng preacher natin, lumuhod ka muna. Naalala niyo pa ba yan? Bago ka lumakad, lumuhod ka muna. Bago tayo kumilos, kailangan muna natin manalangin. Ang prayer ay nagpapakita ng totally dependence natin kay God. Yun naman talaga hinihintay ni Lord. Yung aminin natin, wala naman talaga tayong kayang gawin kung wala siya. Total dependence, ibig sabihin, tinitiwala mo lahat sa Kanya. Maraming ministry sa panahon ngayon, mga kapatid ko sa pinapapagod, ang mga manggagawa. Nawawalan sila ng power. Puro na lang reklamo, puro na lang dahilan. Ang simple lang naman itong gagawin natin, gigising ka lang ng madaling araw. Sabi, Pastor, bawal akong magising ng madaling araw kasi tumataas ang BP ko, na-high blood ako. Na-high blood pala ang pananalangin sa madaling araw. Hindi nila alam, kung pwede lang ilipat natin ito ng alas 3 na madaling araw eh. Mas masarap ako na magsasabi sa inyo yung 3 o'clock prayer in the morning. Talaga mas powerful po yun. Tayo, 4 na tayo nagsisimula eh. Dati tayong 5. Tama po ba? Na-adjust na tayo 4. At naniniwala ko darating sa panahon, magiging 3 na tayo. 3 a.m. in the morning. Wow, talagang magsusumikap kang gumising ng ganong oras. Amen. Tandaan natin ito ha. Maraming mga ministry ngayon, mga gawain sa harapan ng Diyos na ang mga lingkod niya ay napapagod na. Alam niyo bakit? Nawawala yung power. Dahil kulang sa panalangin. Bakit ano ba meron sa panalangin? Ano ba meron sa ginagawa natin ngayon? Ano ba meron sa pagdodonwats? Ano ba meron sa paggising natin sa madaling araw? Pwede naman manalangin kahit alas 7 na eh. Kahit alas 8 na eh. Kahit alas 9 na eh. Kapatid, maingay na ang mundo. Baka may tawag ka na sa cellphone mo, hindi ka na makaluhod. Pero naniniwala ako sa ganitong oras, walang tatawag sa iyo dahil yung tatawag sa iyo, tulog pa. Amen. Pero sa oras na to, kapatid, ito yung oras. This is our appointment time kay Lord. Nakausapin natin siya. Ano ba makikita natin? Ano ba mapapala natin kung tayo mananalangin? Alam nyo, sa buong maghapong ito, nakatitiyak tayo. Walang sayang na oras. Bakit? Kasi nagbibigay ng direksyon ng pananalangin. Ang dami mong ginagawa, ang dami mong ministry pinupuntahan, ang dami mong hinahayuan. Napag-pray mo ba? Totoo ba talaga na dapat silang puntahan? O baka naman, yung may ginagawa ka na, hindi naman pinagagawa ng Diyos sa'yo. Okay. Maraming ganyan. Amen. Tanim ka ng tanim, pero iba ang nag-aani. Totoo naman, biblical naman yan. Maraming ganon. Okay? Ikaw ang nagtanim, pero iba umaani. Amen. Pangalawa na nais pabatid sa atin ngayon, kahalagahan ng pananalangin. Nagbibigay ito ng kalakasan sa atin. Nagbibigay ito ng power. Tama po ba? Para ba after you pray, parang na-recondition uli, na-refresh ka uli. Tama po ba? Kaya nga yung awit na kinakanta namin before sa Donos, Lord, early I will seek thee. My soul longs for you. Amen. Lagi yan sa ating, sa ngayon, kinakanta natin yung paggising sa umaga. Tama po ba? Kinakanta natin yung paggising sa umaga. Tama po ba? At ang nagbibigay ito sa atin, nagpapalakas ito sa atin kung siya'y uunahin natin. At ang maganda pa, kapag tayo mananalangin muna, nagbubukas ito ng opportunity para sa gawain ng Diyos. Dami mong hinayuan, wala lamang bunga. Ang dami mong sinira ng Word of God, nasa ng bunga. Na-abandon mo lang, pinatanggap mo, pero hindi mo naman binalikan na. Amen. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, we need prayer. Lord, ito bang ginagawa kong ito? Ito ba'y kalooban mo o gusto ko lang? Ask God. Baka may ginagawa mo, gusto mo lang. Ang ginagawa natin, gusto ba natin ito? Walang may gustong magpuyat.
Lalo na yung mga OFW, anong oras na dyan, Pemilyoni sa UAE? What time na dyan? Alauna po. Sa Saudi, Ate March, anong oras dyan? Alas 12 po. Alas 12. Sa Egypt, anong oras dyan? Ngayon? 12:09, midnight po. 12:09. 12, alas 12. Kaparehos ng ano, no? Ang Egypt sa ng Saudi, UAE ay alauna sa kanila. Amen. Okay, meron pa tayo kanina nakasakay sa sasakyan pa si Pastora Zeni sa Canada. Amen. Eh mga kapatid ko sa Panginoon, kung tatanungin niyo ako, sino ang puyat? Tayo ba dito sa Pilipinas? Nakatulog na nga tayo. O yung mga OFW na alas 12, alauna na oras sa kanila. Sino talaga nakikipagpuyatan? Ang instruction ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga disipulo na kasama niya sa Garden of Gethsemane, hindi ba kayo pwedeng makipagpuyatan sa akin kahit isang oras lang? 1 hour lang naman hinihingi. Hindi pa natin magawa. Kaya tandaan niyo kapatid, napakalaga. Kung may mahal ka sa buhay ngayon, tamad manalangin, gisingin mo na, sabi mag-pray ka. Amen. Mag-pray ka sa akin, sa bahay na to, gising lahat kasi lakas ang boses ko. Amen. Para daw may kaaway daw ako pag nag-share ako. Lakas-lakas daw ng boses ko. Hindi ko nilalakasan ang boses ko para marinig ninyo. Nilalakasan ko ang boses ko para marinig nila. Amen. Marinig ng mga tao dito sa bahay, ang mga asawa ko, mga anak ko. Kasi ganoon din ginawa ni Bishop noon eh. Noon nagtatanong kami, ba't ang lakas magbasa ng Bible si Daddy Ross? Pwede naman niya basahin, siya lang nakakarinig. Nalaman namin, binabasa niya yon, nakakarinig na pala kami ng Word of God doon sa kanyang malakas na pagbabasa ng Bible. Amen. Dati parang, sabi namin, mukhang hindi na yata narinig ni Daddy yung kanyang boses ni Bishop noon. Amen. Ang lakas niya magbasa ng Bible kaya, rinig buong bahay, kahit nasa kwarto ka, narinig mo boses niya. Pero salamat dahil ito kami ngayon, nakakapakinig namin nung kanyang binabasang Bible, ng Word of God. Ito kami ngayon, naglilingkod na ngayon sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon, mahalaga ang manalangin. Okay? Bakit? Kasi kung walang panalangin, wala tayong magagawa sa maghapon ito. Hindi tayo makakaroon ng power, ng direction. At yung panghuli, yung respond through willingness. Ako kapatid, baka maglilingkod kung napipilitan ka lang. Amen. Dapat ginagawa natin ito ng masayang puso. Parang sa pagbibigay. Huwag ka magbibigay na napipilitan lamang. Dapat nagbibigay, andun yung willingness. Masaya ka, nagkakaloob. Nagbibigay ka nga, nanunumbat ka naman. Nagbibigay ka nga, ipinamamalita mo pa sa lahat. Ako nagbigay dyan, kaya nakakapag-Jollibee yan eh. Kaya nakakapag-McDo yan eh. Oo. Kaya ako nagbigay, kaya nakapag-chowking yung mga yan. Amen? Hindi mo na kailangan ipagsigawan na ikaw ang nagbigay. Wala nang pagpapala yun. Hayaan mo na ang Diyos magbalik sa iyo. Gawin mo ng lihim. Tama po ba? Yung willingness natin, hindi naman kailangan na sasabihin mo, tama po ba? Okay. Minsan, tandaan natin, ito natatakot tayo. Pakiramdam natin, kulang tayo eh. Kaya hindi natin magawa yung willingness, kulang sa confidence. Tingin natin kulang tayo sa ability. Kung nagumpay yung mga naunang sumunod sa plano ng Diyos, tiyak ako, yung plano ng Diyos sa buhay mo, mananagumpay ka rin. Kaya kapag tinawag ka ng Diyos, ano ang response mo ngayon? Excuses ba? O obedience? Mag-decide ka na kapatid. If I were you, huwag ka na magdahilan pa. Sumunod ka na. Amen? Muli palapakan natin ang ating preacher sa buhay ni Pastora Perla sa paggagamit ng Diyos sa kanya. At binabalik ko na po sa ating MC ang gawain.